Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mga kabunyog, mainit na balita ito. Ang tinutukoy ko po, mga kabunyog, mga kababayan, ang iniiwasan ng nating mangyari noong nakaraang mga linggo habang dinidiscuss ko itong umiinit na tensyon ng Pilipinas at ng China kaugnay sa West Philippine Sea. Noong nakaraang linggo, sabi natin, napakalapit na magbanggaan yung barko ng China at ng Pilipinas. 1 hanggang 2 metro na lang. Yan yung last time, yung sabi natin, ang lapit-lapit na. 1 to 2 meters na lang, magbabanggaan na. O ngayon mga kabunyog, ang pinakahuling balita, bumangga na ang barko ng China Coast Guard sa barko ng Philippine Coast Guard. Bagamat hindi naging malubha ang pagbangga, pero mamaya ipapanood ko sa inyo, makikita nyo yung kalabog ng matamaan ng barko ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas. So, malungkot ito mga kabunyog na balita kasi talagang nanghahamon ng China dyan eh. Nagpo-provoke. Alam nyo mga kabunyog, nagpo-provoke talaga ang China. Talagang hinaharangan ng China yung path, yung dadaanan ng ating barko eh. Kumbaga yung ating barko, straight yung takbo, tapos bigla haharangan ng China. Yun yung tinatawag ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy na dangerous maneuvers. Sa mga official na statements ng Philippine Coast Guard at ng Philippine Navy, ang tawag nila dyan, dangerous maneuvers. Kasi delikado talaga yung ginagawa ng China. Alam na ng China ang paparating yung ating barko o yung sasakyang pandagat natin. Straight yung takbo natin. O bigla yan, haharangin ng Chinese Coast Guard. Yan yung nangyari ngayon. Kaya lang, kung dati, 1 to 2 meters pa ang naging distansya, ngayon, bumangga na mga kabunyog. Kaya malungkot itong balitang ito. Sa susunod, wag naman sana. Sana wag naman umabot sa punto na maging malubha na ang mangyari sa hinaharap. Talagang nagpo-provoke kasi ang China, mga kabunyog. Ngayon, balita na ngayon yan. Binangga ng mga barko ng Chinese Maritime Militia at China Coast Guard ang 2 barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea na nagsasagawa ng rotation and resupply o RORE mission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa ulat mula sa National Task Force for the West Philippine Sea o NTF-WPS, naganap ang insidente bandang 6:04 ng umaga kahapon, October 22, nang magbanggaan ang barko ng China Coast Guard na CCGB 5203 at ang resupply boat ng Armed Forces of the Philippines sa Ayungin Shoal. Matagumpay pa rin ang resupply mission sa BRP Sierra Madre sa kabila ng nangyaring insidente. Sa kabila ng mga akusasyon, pinaninindigan naman ng China Coast Guard ang legalidad ng kanilang pagharang sa mga barko ng Pilipinas na ayon sa kanila ay illegal na nagdadala ng illegal construction materials para sa BRP Sierra Madre. Samantala, inireport din na sinalpok ang Philippine Coast Guard vessel na MRRB 4409 ng Chinese Maritime Militia vessel na CMMB 00003. Dahil dito, mariing kinundina ng NTF-WPS ang hakbang ng China Coast Guard laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa ibang mga dyaryo tulad nito Manila Bulletin, Chinese vessels collide with Philippine Coast Guard ship boat during resupply mission in Ayungin Shoal. October 22, 2023, yung balita inilabas ng Manila Bulletin 10:59 AM. Pero nangyari po yung insidente habang papunta yung Philippine Coast Guard natin at saka yung ating mga sasakyang pandagat na magre-resupply. Magre-resupply doon sa Ayungin Shoal, mga kabunyog. Kaya lang talagang ang ginawa ng China, nang po-provoke talaga. Talagang nang po-provoke talaga ang China. Sa kabila niyan mga kabunyog, nag-release ng statement ang China. Ang sabi ng China, justified daw yung ginawa nila.
Yung pagbangga, justified yun? Justifiable yun? O ito, China, CCG, Chinese Coast Guard, airside. In a statement posted on its website, the Chinese Coast Guard said that it intercepted the Philippine vessels for allegedly transporting illegal construction materials to Ayungin Shoal, which they call Renai Reef. The Chinese Coast Guard said the construction materials would be used to fix the dilapidated BRP Sierra Madre, a Philippine Navy warship deliberately run aground Ayungin to serve as a military outpost. The CCG said that the warship was illegally sitting on the beach. Previously, it has urged the Philippines to tow away BRP Sierra Madre. The AFP has yet to issue a statement on the incident, although it has stressed in previous resupply missions that part of the military's mandate was to maintain a habitable condition for the sailors stationed on BRP Sierra Madre. Ang yabang nitong China, no? Sila pa yung may ganang magsabing tayo yung parang ang sinasabi po ng China sa statement nila ng China Coast Guard na nakapost sa website, mga kabunyog, justified daw. Ibig sabihin, tama daw ang ginawa ng kanilang China Coast Guard vessel. Tama daw yon kasi magta-transport daw kasi ng mga illegal construction materials papunta ng Ayungin Shoal yung ating sasakyang pandagat. Unang-una mga kabunyog, bakit illegal ba ang gagawin natin? Unang-una, ang BRP Sierra Madre na yan ay nandun sa Ayungin Shoal. Yung Ayungin Shoal na yan, pasok pa yan sa ating 200 nautical miles na exclusive economic zone. Ito mga kabunyog, maraming beses ko na itong pinaliwanag na ang China, signatory yan mga kabunyog signatory ang China sa UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea. Ano ba ang nakalagay sa UNCLOS? Kahit wag na nating pag-usapan yung 2016 arbitral ruling. Kasi yung 2016 arbitral ruling ayaw kilalanin ng China. Pero yung UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, yan ay 1982 pa, permado po dyan ang China. Kinikilala ng China yan. Signatory sila sa United Nations Convention on the Law of the Sea. Ganon din ang Pilipinas. Ano bang nakalagay sa UNCLOS? Ang nakalagay sa UNCLOS, kinikilala ng mga bansang nakaperma sa UNCLOS yung 200 nautical miles mula sa mga baybay, sa shore ng bawat bansa. Mula sa shore ng bawat bansa, sa baybay ng bawat bansa, susukat ka ng 200 nautical miles, parang mga 370 kilometers yata ang 200 nautical miles. 370 kilometers yata ang 200 nautical miles. Ngayon, ang mula sa Palawan, yung probinsya na malapit sa West Philippine Sea, yung sukat na yun na 200 nautical miles, pasok doon. Nandun sa loob ng 200 nautical miles ang Ayungin Shoal. Kaya ibig sabihin, exclusive economic zone pa natin yung lugar na kinalalagyan ng Ayungin Shoal kung saan nandun ang BRP Sierra Madre. So, ibig sabihin, exclusive economic zone natin yan. Sa United Nations Convention on the Law of the Sea, yung UNCLOS, ang exclusive economic zone, ang may exclusive na right, may exclusive na right na i-develop, pakinabangan, magtayo ng mga istruktura sa pasok sa loob sa exclusive economic zone, yung bansa na kung saan kanya yung exclusive economic zone na yun. So, ibig sabihin, atin yun Atin yung exclusive economic zone na yun. So bakit tayo ngayon, sinasabihan ng China na illegal yung presence doon ng ating BRP Sierra Madre? Sila ang illegal na nandun. Kasi gusto na nila magtayo ng istruktura doon. Hindi pwede yun. Sila ang lumalabag sa UNCLOS. Ano din kaya ang gawin natin? Kung ang Pilipinas naman kaya ang makarating doon sa bahagi na ng China, yung baybay ng China,
So, yung 200 nautical miles nila, kung doon din naman kaya tayo magtayo ng mga istruktura. At kung doon din kaya naman tayo magpapatrol, doon din kaya tayo magkaroon ng mga barko natin, yung Philippine Coast Guard, doon kaya sa 200 nautical miles nila, exclusive economic zone ng China. O di ba magagalit sila? Yun ang provokasyon kung tayo ang pupunta doon sa kanilang exclusive economic zone. Dito, sila ang pumupunta sa atin. Ang dami na nilang Chinese vessels dyan. Chinese Navy, Chinese Coast Guard, Chinese militia vessels. Sila ang nagpo-provoke dyan. Hindi tayo. Tapos sasabihin tayo yung illegal dyan. Grabe na to mga kabunyog. So ngayon, nung nakaraang diniscuss ko to, sabi natin, ang lapit-lapit na, 1 to 2 meters na lang. Eh ngayon, hindi na 1 to 2 meters. Talagang bumangga na. Talagang bumangga na. Kaya lang, buti na lang, syempre, umaga yan. Umaga, 6:02 a.m., gising na gising ang crew ng ating barko ng Pilipinas at kitang-kita kung anong nangyayari. Eh kung gabi yan, ano talaga yan? Grabing baka may mga mamamatay na ating mga kababayan sa ganyang pangyayari. Kaya lang, ano man, parang talagang nagpo-provoke na ang China na magkaroon talaga ng matinding banggaan. Ito, hindi pa ito matinding banggaan eh. Sinagi pa lang ito eh. Sinagi. Ha? Sinagi. Pero nagkaroon na ng kontak, narinig naman natin, nakita naman natin yung pagbangga eh. Kailan kaya, titigil ang China sa ganyan? Parang gusto talaga ng China magkaroon ng insidente. Magkaroon ng insidente ng matinding banggaan, talagang nagpo-provoke ang China. Dapat ang Pilipinas talaga, tindihan na. Lalo, huwag tayong pasisindak sa mga style na yan ng China. Suportahan natin ang ating Navy, ang ating Coast Guard, ang ating mga kababayan na naninindigan para sa ating teritoryo at national sovereignty. So mabuhay po tayo mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.